Nang mapansin kong wala naman siyang reaksyon, hinawakan ko ang kamay niya. Napasandal siya sa puno ng niyog nang dumikit na ako sa kanya. Hindi na siya kumibo nang halikan ko. Matapos kong balutin lahat ng mga personal kong gamit, naghanda na ako para naman silaban ang mga naiwang gamit ni Amanda, tulad ng mga damit at kung ano-ano pa. Hinintay kong lamunin lahat ng apoy bago ako umalis sa bahay. Nang matupok na nga lahat, ay kinuha ko na ang ibinalot kong mga gamit ko at naghanda na ako sa pag-alis ko sa bahay. Ang bahay na naging saksi sa masalimuot naming pagsasama ng asawa kong si Amanda. Kung may maganda mang alaala dito ay nilalamon lamang ito ng masakit na pangyayari. Lumabas na ako ng pinto at isinarado ko na ito. Pero hindi ko pa tuluyang naikandado ang pintuan ay may narinig akong boses ng babae na nasa likuran ko. "Saan ka pupunta, Buboy?" Nang paglingon ko ay si Mariel ang aking nakita. "Aalis na ako sa lugar na ito, Mariel," sagot ko sa kanya. Muli naman siyang nagsalita. Sabi niya, hindi daw ako pwedeng umalis dahil wala pa daw akong kapalit. At kaya nga daw siya nagpunta rito para sabihin sa akin na wala na sina Amanda at Alex. Umalis na silang dalawa papunta ng Maynila. Pinipigilan akong umalis ni Mariel. Dagdag pa niya, dumating daw ang isang anak na babae ni Mang Mando, si Debbie, nakababatang kapatid ni Alex. May asawa na rin daw ito at kasama niya sa bahay ngayon. Pinasasabi din daw sa akin ni Ma'am Debbie na hindi daw ako pwedeng umalis hanggat wala pa yung kapalit ko. At dadagdagan daw ni Ma'am Debbie ang sahod ko. Yung dating 5,000, gagawin daw niyang 7,000. Naupo ako at nag-isip. "Patawarin mo ako, Buboy," salita ni Mariel sa akin. Kaya nagtanong ako kung bakit siya humihingi ng tawad sa akin. Umupo sa tabi ko si Mariel at nagkuwento. Sabi niya, may asawa daw siya dati, pero binawian ng buhay dahil sa isang aksidente. Nagtatrabaho bilang family driver ang asawa niya sa bahay ni Mang Mando. Isang beses, niyaya ito ni Alex na magpunta sa barkada para makipag-inuman. Nang umuwi sila ng madaling araw na, doon na nangyari ang isang aksidente. Kaagad na binawian ng buhay ang asawa niya at nakaligtas naman si Alex. 2 taon nang nakalipas ng aksidenteng yon, pero hindi ko pa rin yon makalimutan. Dagdag pa ni Mariel. Kaya nang bumalik daw si Sir Alex sa bahay ay binalak niyang gantihan ito dahil naniniwala siyang si Sir Alex ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, ay buhay pa sana ang asawa niya. Pinlano niyang magbakasyon at para ipalit sa kanya si Amanda at upang mapalapit sila ni Alex. At kapag nangyari yon, magagalit daw ako kay Alex at nang sa ganon, makagawa ako ng hindi maganda kay Alex. Sa ganong paraan, makakaganti na siya dito. Wala kang kasalanan, Mariel. Una pa lang nakita ni Alex si Amanda ay alam ko na gusto na niya ito at ganun din si Amanda sa kanya. Kaya wala ka dapat ihingi ng tawad sa akin. Salita ko kay Mariel. Napag-isip ko na wag nang umalis sa lugar na ito. Total wala na rin man pala sila Amanda at Alex sa bahay. At ang bagong amo ko ay ang kapatid niya si Debbie.
At wala na rin ako mukhang ihaharap sa magulang ko kapag bumalik pa ako sa lugar namin. Kaya natuwa naman si Mariel nang malaman niya ang desisyon ko na wag na umalis. At dahil magtatanghali na, umalis na si Mariel at bumalik na sa bahay ng mga amo namin. Muli kong binuksan ang pintuan ng aking bahay at ibinalik ang mga binalot kong mga gamit. Nagluto na muna ako ng makakain. Kumain na ako mag-isa. Muling tumulo na naman ang mga luha ko nang maalala kong kumakain kami ng sabay ni Amanda. Hindi ko na natapos ang pagkain ko. Uminom na lamang ako ng tubig. Pinilit kong tanggapin ang pagkawala ni Amanda sa akin. Makalipas ang 1 linggo, unti-unti na akong nag-umpisang magtrabaho. Araw ng linggo, sinundo ako ni Mariel. Gusto daw ako makita ng mga bago kong amo na sina Ma'am Debbie at ang asawa niyang si Maurice. 10:00 ng umaga nakarating kami sa bahay ng mga amo namin. Malungkot ako pero pinipilit ko. Habang naghihintay ako ay nagulat ako nang lumabas ang isang lalaki na nasa late 40s na ang edad at nakaupo sa wheelchair. Kaagad namang ipinakilala ako ni Mariel. Siya pala si Maurice. Ang asawa ni Ma'am Debbie na kapatid ni Alex. Wala daw si Ma'am Debbie, nagpunta daw ito sa bayan para sa isang importanteng meeting sa munisipyo. Inabot sa akin ni Sir Maurice ang paunang sweldo ko. Wala namang ibang sinabi si Maurice kundi Sir na lang daw ang itawag ko sa kanya. Sabi pa niya, ayusin ko lamang daw ang trabaho ko at wag muna ako umalis dahil nalaman daw niya kay Mariel na may plano ako umalis. Nangako naman ako sa kanya na aayusin ko ang trabaho ko at hindi na muna ako aalis hanggat wala pa yung kapalit ko. Pagkatapos namin mag-usap ni Sir Maurice ay nagpaalam na ako na uuwi na. Nang papauwi na ako ay dumaan muna ako sa isang sari-sari store. Bumili ako ng pang 1 linggong pagkain ko tulad ng bigas dahil konti na lamang ang natira sa akin. Sardinas, instant noodles, at kung ano-ano pa. Bumili na rin ako ng 5 kantos pampatulog dahil malamang hindi kaagad ako makatulog na naman. Ganun na nga ang ginawa ko. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho ko ay naglalasing ako. Sabado ng gabi habang ako ay nakainom, may babaeng dumating. Ang tingin ko ay si Amanda. Kaagad ko sang niyakap at hinalikan. Niyakap din niya ako at ginawa niya ang ginagawa ko sa kanya. Hindi ko na maalala kung ano pa nangyari sa sobra kong kalasingan. Kaya kinaumagahan, nagising akong si Mariel ang katabi ko. Nahiya ako at humingi ng pasensya sa kanya. At hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sabi niya, may nangyari daw sa aming dalawa. Nandito daw siya sa bahay ko dahil day off niya ng linggo. Plano sana niya talaga magpahinga kasama ako. Ayaw niya umuwi sa nanay niya sa kabilang bayan. Pero nadatnan daw niya akong umiinom at lasing na tinatawag ang pangalan ni Amanda. Hindi na lamang daw siya kumibo nang yakapin ko siya dahil gusto rin daw niya ito. Huwag daw ako mag-alala dahil alam niyang wala akong nararamdaman sa kanya. Buong araw ng linggo hanggang kinagabihan, sinamahan pa rin ako ni Mariel sa bahay. Hindi niya ako iniwan. Nagkaroon kami ng mahabang oras para mag-usap. Nagkuwento siya tungkol kay Sir Maurice at Ma'am Debbie. Wala pang 2 taon silang kasal nang maaksidente si Sir Maurice sa sinasakyang kotse. Kaya naging baldado ito at hindi na makalakad habang buhay. Kinabukasan na ng Lunes ng umaga umalis na si Mariel at bumalik na sa bahay ni Ma'am Debbie.
At Lunes na tanghaling tapat, nabigla ako dahil may babaeng dumating. Ang akala ko ay si Mariel na bumalik lamang. Pero nang lumapit na ito sa akin ay hindi pala siya. Dahil sa pagkabigla ko, kaagad siyang nagpakilala. Siya pala si Ma'am Debbie. Nakita ko ang kagandahan niya nang lumapit na siya sa akin. Sobrang ganda ni Ma'am. At mukhang mabait pa. Nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Pero kinamusta niya ako. Nabalitaan daw kasi niya na ang ginawa ng kapatid niya at ng asawa ko. Siya na daw ang humihingi ng pasensya sa nagawa ng kapatid niyang si Alex. Maya-maya ay nagpaalam na si Ma'am Debbie. Umalis na siya pero hindi mawala sa isip ko ang mga titig niya kanina lamang habang kausap niya ako. Kaya nag-isip ako na gamitin si Ma'am Debbie para makabawi ako sa ginawa ni Sir Alex. Tuwing Sabado ng hapon ay pinupuntahan ko si Mariel sa bahay nila Ma'am Debbie. Nilalandi ko si Mariel, lalo na kapag alam ko na nakatingin si Ma'am Debbie. Minsan hinahalikan ko pa si Mariel hanggang hindi na makatiis si Ma'am Debbie. Kinausap niya ako at tinanong niya kung may relasyon ba kami ni Mariel. Nagulat siya nang sabihin ko na wala kaming relasyon. Tanghaling tapat ng Biyernes ay pinuntahan ako ni Ma'am Debbie sa bahay. Pero dahil nasa gitna ako ng niyugan noon, kaya hindi niya ako nadatnan. Nagkita kami sa gitna ng marami mga puno ng niyog. Kaming dalawa lamang ang tao. Tinanong ko siya kung bakit siya nandito. Inahanap daw niya ako. Wala lang daw, gusto lang daw niya mamasyal dahil boring sa bahay nila. At habang naglalakad kami, sinasadya kong idikit ang aking braso sa kanyang makikinis at mapuputiring braso. Nang mapansin kong wala naman siyang reaksyon, hinawakan ko ang kamay niya. Napasandal siya sa puno ng niyog nang dumikit na ako sa kanya. Hindi na siya kumibo nang halikan ko. Pero biglang bumuhos ang ulan. Kaya mabilis kaming tumakbo sa bahay ko. Basa kami pareho nang makarating. Pumasok na kami at itinuloy naming magpainit. Nakiusap pa sa akin si Ma'am Debbie na gawin ko lang ang hindi kayang gawin ng asawa niya. At yun nga ang ginawa ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Masayang masaya si Ma'am Debbie sa ginawa ko sa kanya. Isang beses kada isang linggo ang ginagawa namin ni Ma'am. Ginagawa ko sa kanya ang hindi kayang gawin ng asawa niya sa kanya. Kami naman ni Mariel isang beses din kada isang linggo. Sa ganitong paraan ay nakakalimutan ko na si Amanda, ang aking asawa na sumama kay Alex. Makalipas ang 2 buwan, may lalaking dumating. Siya na daw ang kapalit ko. Ayoko na sanang umalis pa, Kuya Roms, pero kagaya nga ng usapan namin ni Ma'am Debbie at Sir Maurice na kapag may kapalit na ako ay pwede na ako umalis. Matapos akong magpaalam kay Mariel at kay Ma'am Debbie ay umalis na ako at bumalik sa lugar kung saan ako nagmula. Ang perang naipon ko para sana sa panganganak ni Amanda ay ginamit ko na lamang. Nagtayo ako ng talyer. Ito po ang kwento ko, Kuya Roms. Buboy, Bataan.